Magandang araw mga ka-movie fan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pelikulang Leah 2014, isang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at damdamin. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka lagi sa mga bagong movie reviews at kwento. Nagsisimula ang kwento kay Leah, isang maganda at 20 taong gulang na dalaga, nakasama ang kanyang ama sa isang business trip. Ang kanyang ama ay isang CEO ng isang kilalang multinational na kumpanya, at sa araw na iyon ay hinahabol niya ang isang napakahalagang kontrata, isang pagkakataong bihira lang dumating sa buhay ng isang negosyante. Maaga silang naghanda para sa pulong, tahimik lamang si Leah, habang pinagmamasdan ng kanyang ama na abalang-abala sa paghahanda. Sa kabila ng kabisihan, pinayagan siya nitong sumama sa pulong, basta't mangakong magiging maayos ang kanyang kilos. Bago sila lumabas ng silid, nagtanong ang kanyang ama kung kailangan pa bang magsuot ng kurbata. Simple lang ang sagot ni Leah, hindi na kailangan. Natuwa ang ama sa kanyang pagiging maasikaso at agad silang umalis. Pagkaalis ng kanyang ama, naiwan si Leah sa hotel room. Wala siyang masyadong magawa, kaya inayos niya ang ilang gamit ng ama, naligo, at pagkatapos ay nagpasya na lumabas sandali. Bagaman pinayuhan siyang manatili sa loob, kailangan niyang kumuha ng tubig, kaya lumabas siya patungo sa convenience store sa loob ng hotel. Habang paakyat siya pabalik ng kwarto sa elevator, may isang lalaking pumasok. Makisig ito at halatang mas matanda sa kanya. Tahimik lamang sila sa loob ng elevator. Habang pinipindot ng lalaki ang floor button, bahagyang nagsagi ang kanyang kamay sa kamay ni Leah. Hindi ito pinansin ng dalaga at patuloy lamang siyang nakatayo sa kanyang pwesto hanggang makarating sila sa kani-kanilang palapag. Patuloy lamang si Leah sa pagnguya ng chewing gum, tila walang pakialam sa paligid. Ang kanyang mahinahong kilos ay lalong umakit sa lalaking nasa elevator. Hindi nito maialis ang paningin sa dalaga, humahanga sa natural nitong ganda at presensya. Pagdating ng palapag ng lalaki, bumaba ito, ngunit lumingon pa sandali upang muling silipin si Leah bago tuluyang lumakad palayo. Pagbalik ni Leah sa kanilang silid, nadatnan niyang naroon na ang kanyang ama. Napansin agad ng lalaki ang pagkawala ng anak at tinanong kung saan ito nagpunta. Ipinaliwanag ni Leah na sandali lamang siyang lumabas upang bumili ng tubig. Hindi natuwa ang kanyang ama, lalo na't pinayuhan niya itong huwag munang umalis ng kwarto. Mahinahon namang inamin ni Leah ang kanyang pagkukulang at agad humingi ng paumanhin. Sa huli, lumambot din ang puso ng kanyang ama at niyakap siya ng mahigpit, isang yakap na puno ng pag-aalala at malasakit. Maya-maya, ipinaalam ng ama ni Leah na may gaganaping business party sa hotel, isang pagtitipong inorganisa ng pamunuan para sa mga panauhing negosyante. Kailangan nilang dumalo, kaya inutusan niya si Leah na magbihis agad. Habang naghahanda, naitanong ni Leah kung kumusta ang naging pulong ng ama, kung malapit na ba nilang makuha ang kontrata. Ngunit hindi ito sinagot ng direkta. Sa halip, pinuri ng ama ang kanyang itsura. Napansin nito kung gaano kaelegante ang anak ngayong nakabihis na. Sa huli, buong determinasyon niyang sinabi na sa pagkakataong ito, uwi silang tagumpay. Sa pagtitipon, ipinakilala ng ama ni Leah ang kanyang anak sa ilang mga kasosyo at panauhin sa negosyo. Sa gitna ng kasayahan sa business party, ipinakilala ng ama ni Leah ang isang lalaki sa kanyang anak. Ang pangalan nito ay Christian. Ipinakilala siya ng ama ng may buong pagmamalaki, ngunit may nakakagulat na katotohanan. Matagal nang nakita ni Leah si Christian. Siya ang parehong lalaki mula sa elevator, ang lalaking sinadyang dampian ng kanyang kamay. Matapos ang maikling pagpapakilala, dinala ng ama ni Leah si Christian sa isang sulok upang pag-usapan ang ilang mahahalagang bagay tungkol sa negosyo. Samantala, si Leah ay nanatili sa piling ng ibang panauhin, nakikipagkwentuhan at nakikisalamuha. Mula sa kabila ng silid, napansin niya ang tila mainit na palitan ng salita sa pagitan ng kanyang ama at ni Christian. Kitang-kita sa kanyang ama ang pagkabigo. Agad siyang lumapit upang alamin kung may maitutulong siya. Ngunit sa halip na pasalamatan, napagbuntungan siya ng inis ng kanyang ama. Nasambit nito ang isang masakit na tanong na kung kaya niyang makuha ang kontrata, ay siya na ang bahala. Ang bigat ng sinabi nito, lalo na't narinig ng mga taong nasa paligid, napaluha si Leah at agad siyang umalis. Tinungo ang terasa ng hotel upang mapag-isa. Sa kanyang paglabas, nadatnan niyang naroon na si Christian, nakatayo habang naninigarilyo. Tahimik lamang siyang lumapit. Napansin ng lalaki ang kanyang pagluha at walang imik na iniabot ang panyo upang punasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Inalis nito ang suot na scarf at maingat na isinabit sa leeg ni Leah upang hindi siya ginawin. Hindi tumutol si Leah sa kabutihang ipinakita sa kanya. Sa malamig na simoy ng hangin, naging tahimik ang tagpo sa pagitan nila. Sa kanilang pag-uusap, naibahagi ni Leah na madalas silang magpalipat-lipat ng tirahan dahil sa trabaho ng kanyang ama. Dati silang nanirahan sa Switzerland, ngunit matagal din silang nanatili sa New Zealand, ang bayan kung saan
Lumaki ang kanyang ama. Lalong nahikayat si Christian sa kwento ni Leia. Hindi alam ng dalaga, hawak ni Christian ang malaking kapangyarihan sa negosyong pinaghihirapan ng kanyang ama. Siya ang purchasing manager ng kumpanyang gustong makuha ng kanyang ama bilang kliyente. Ang kanyang desisyon ang magtatakda kung matutuloy o hindi ang kontrata. Maya-maya, inabot ni Leia ang scarf at ibinalik ito kay Christian. Alam niyang hinahanap na siya ng kanyang ama, kaya nagpaalam siyang bumalik sa loob. Lumipas ang ilang araw, at muling nagharap si Christian at ang ama ni Leia sa isa pang opisyal na pulong. Naroon din si Leia, tahimik na nakaupo habang pinagmamasdan ang presentasyon ng kanyang ama. Buong sigasig itong nagpaliwanag. Ipinagmamalaki ang kalidad at presyo ng kanilang produkto. Ngunit malamig ang tugon ni Christian. Hindi pa rin siya kumbinsido at nagmungkahi ng mas mababang presyo. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, napansin ni Leia na tila hindi nakatuon si Christian sa usapan. Sa halip palihim nitong pinagmamasdan si Leia at ramdam ng dalaga ang tensyon. Hindi mapakali si Leia. Hindi siya komportable sa presensya ni Christian na nakaupo sa kanyang tabi. Lalo pa itong lumala nang mapansin niyang may kakaiba sa kilos ng lalaki. Tila hindi ito nararapat para sa isang profesional na pagpupulong. Napatingin siya sa paligid at doon, niya napansin ang isang bagay, isang detalye, na maaaring magbago ng takbo ng kanilang sitwasyon. May isang bagay na nakita si Leia na nagpapatigil ng kanyang damdamin. Nanlamig ang kanyang katawan sa nakita, ang kanyang sariling ama, na nakatingin sa kanila mula sa kabilang panig ng silid at may bahagyang ngiti sa labi. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Pagkaalis nila sa pulong at palabas ng hotel, hindi na napigilan ni Leia na harapin ang kanyang ama. May mga tanong siyang gustong sagutin, lalo na patungkol kay Christian. May kakaiba sa lalaki, sa paraan ng kilos nito, sa paraan ng tingin. Ngunit agad na ibinabaon ng kanyang ama ang usapin, at pinalalabas lamang na normal ito sa mundo ng negosyo, na may mga taong sanay makipag-ugnayan agad sa iba. Nais sanang bumalik ni Leia sa kanilang kwarto, ngunit pinilit siya ng kanyang ama na dumalo sa evening party. Sa gabing iyon, habang masayang nagsasalo ang lahat, nag-umpisang uminom at magkasayahan ang mga bisita. Lumapit si Christian kay Leia at inaya siyang sumayaw. Bagamat may pag-aatubili sa simula, unti-unti ring naging komportable si Leia sa saliw ng musika at sa presensya ng lalaki. Habang sila'y sumasayaw, panayang sulyap ni Leia sa kanyang ama. Umaasang mapapansin siya nito, o kakausapin man lang siya. Ngunit nakita niyang abala ito sa pakikipag-usap sa ibang babae. Para sa kanya, ito ay hindi karaniwan. Hindi ganito ang kanyang ama. Hindi siya kailanman hinayaang mapalayo o mapalapit sa kung sino man nang hindi nito nalalaman. Dinala ni Christian si Leia sa isang mas tahimik na bahagi ng kasiyahan. Doon, habang patuloy ang sayaw, mas lalong lumapit ang kanilang mga katawan. Naghalo ang kabog ng dibdib ni Leia sa pagkalito, hindi niya maintindihan ang sarili, at mas lalo siyang litong-lito sa kilos ng kanyang ama, na tila ba wala nang pakialam. Sa gitna ng sayaw, isang hindi inaasahang sandali ang nangyari. Hinalikan ni Christian si Leia sa mismong dance floor, sa harap ng lahat. Agad siyang napatingin muli sa kanyang ama, at doon niya nakitang malinaw na nakita nito ang lahat. Ang ama ni Leia ay tahimik na tumalikod at umalis, na tila ba may kagustuhan ng kanyang ama na lalo siyang mapalapit kay Christian. Nabigla siya sa matinding pagkakaunawang ito, at isang uri ng pagkalito ang bumalot sa kanyang isipan. Habang patuloy ang kasiyahan, niyaya siya ni Christian na lumipat sa isang mas tahimik na lugar. Bagamat naguguluhan pa rin, hindi na niya alintana ang paligid at sumama siya. Inakay siya nito papunta sa sariling kwarto sa hotel. Pagkarating doon, inalok siya ng inumin. Tahimik niyang tinanggap ito habang pinagmamasdan ang paligid. Habang siya ay nakatalikod, bigla siyang nilapitan ni Christian. Ang kilos nito ay hindi na maituturing na simpleng pakikitungo. Mabilis ang mga pangyayari at hindi na siya nakapag-isip. Pagkalipas ng ilang sandali, iniwan siya ni Christian sa silid na mag-isa. Walang paliwanag, walang kahit anong salita. Labis ang kalituhan at panghihina ni Leia. Hindi niya maunawaan kung anong nangyari. Naglakad siya pabalik sa party hall kung saan patuloy pa rin ang kasiyahan. Hinanap niya ang kanyang ama at doon niya ito nakita. Kasama si Christian. Masayang nakikipag-usap, tila ba matagal ng magkaibigan. Nang makita niya ang ngiti at galak sa mukha ng kanyang ama, biglang kumirot ang dibdib ni Leia. Sa isang iglap, bumuo ng masakit na katotohanan ang kanyang isipan. Ang kontratang pinakaasam ng kanyang ama ay tila nakuha na. At sa kaibuturan ng kanyang damdamin, naramdaman niyang isa siya sa naging bahagi ng negosasyong iyon. Hindi bilang tagapagtaguyod ng negosyo, kundi bilang isang kasangkapan. Pinilit ni Leia ng ngumiti kahit pa halos gumuho na ang loob niya. Lumapit siya at nagpanggap na masaya.
Pinuri niya ang kanyang ama sa tagumpay nito, ngunit may bigat sa kanyang boses na hindi maikubli. At sa harap ng lahat, nagsimula ang pagputol ng tali na nag-uugnay sa kanya sa mundong puno ng kasinungalingan at panggagamit. Sa harap ng lahat, nilapitan ni Leah si Christian at hinalikan ito, isang matapang na kilos na nagpatigil sa kasiyahan. Agad na lumapit ang kanyang ama at inawat sila, habang si Christian ay nanatiling tahimik, walang reaksyon, tila pinapanood lang ang kaguluhang unti-unting umusbong. Agad na lumayo si Leah mula sa party. Hindi na niya kinaya ang bigat ng kanyang nararamdaman. Tumakbo siya palabas ng venue at doon siya tumawag ng taxi. Hinabol siya ng kanyang ama at pagkakita sa kanya sa malamig na gabi, ay agad itong isinabit ang kanyang coat sa mga balikat ni Leah. Ngunit para kay Leah, huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, lubos na niyang naunawaan ang tunay na dahilan ng biglaang kalayaan na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Isang kalayaang sinadyang ibigay upang mas mapalapit siya kay Christian. Isa itong uri ng pagpapabaya, at para sa kanya, isang uri rin ng pagtataksil. Nang tangkain siyang yakapin ng kanyang ama, umiwas siya. Sa kanyang puso, malinaw na ang desisyon, tapos na ang relasyon nila bilang mag-ama. Sa kabila ng pagmamakaawa ng kanyang ama, na sinabing siya lang ang natitirang mahalagang tao sa kanyang buhay, hindi na napigilan ni Leah ang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat ng damdaming iyon, pumasok pa rin siya sa taxi. Iniwan niya ang kanyang ama roon, mag-isa. Malamig ang hangin at tahimik ang gabi. Sa pagtatapos ng kwento, bit-bit ni Leah ang isang pusong durog at isang tiwalang winasak. Hindi na siya ang parehong dalagang sumama sa business trip na ito. Isa na siyang taong namulat sa sakit ng katotohanan na ang mga taong inaakala mong kakampi ay sila ring maaaring maging dahilan ng iyong pagkasira. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.